Welcome to Isis Vlogs! Dismissed the report as an outright lie, and so the problem. Ayan, luto-luto muna tayo ha, wait lang. Nagluluto po ako ng bacon and egg, scrambled egg, kasi yun ang request ni asawa. Nanonood na naman siya ng balita. Yung mga balitang nakakainit ng ulo ba. Good morning, Nanay. Ate, sana okay lang kayo. Miss ko na kayo. May bibilhin akong kaunti kasi kailangan punuin yung kahon na ipapadala ko sa Pilipinas. Diyos ko, tong kahon na to, ilang taon na dito, hindi ko pa naiipadala. Mga ano lang naman yung mga laman nun, yung mga napaglumaan ko na mga damit, sapatos, tapos yung ibang sapatos ng asawa ko. Hindi ko lang alam kung kanino magkakasya yung mga sapatos ng asawa ko dahil malaki ang paa niya. So, good luck dun sa mga kakatanggap. So, ayun, pasensya na kayo, mga napaglumaan ko lang yan. Pero may bibilhin pa akong kaunti para lang mapuno yung boxes. Ipapadala ko na next week. Hay nako, buhay. Hindi ko nga alam kung kailan ulit ako makakauwi ng Pilipinas. Kasi syempre, ipon-ipon muna at saka may mga pinag-aaral pa tayong college. Ang hirap ng sabay-sabay, alam mo yun. Tsaka gusto ko na rin silang papuntahin dito. Kaya lang, hindi ko pa alam kasi, guys, kung kilala nyo ako, hindi ako umaasa sa asawa ko. At saka, unang-una, yung asawa ko may sarili ding pangangailangan at mga financial commitment siya. So, syempre, hindi talaga ako maasa sa kanya. Never akong humingi sa kanya ng mga perang pinapadala ko sa Pinas o mga binabayaran ko sa Pinas, yung mga inuhulugan kong punto sa Pinas. Never talaga. Aking lahat yun. So, ang tulong na lang yung nilibigay sa akin is yung dito, guys, yung sa groceries, yung mga pamasahe ko, yung mga pamasahe ko sa trabaho, yung kapag nag-Uber ako, sa kanya lahat yon. So, yun na yung pinakamalaking tulong ng asawa ko sa akin. Kaya, laki kong pasasalamat kasi napakalaking tipid nun sa akin, guys. Tsaka yung dito sa bahay kasi wala talaga akong ginagastos, groceries. Pero paminsan-minsan, nag-share ako ng groceries yung kapag nakita kong may mga bagay na kulang na kami dito sa bahay. Hindi ko na sinasabi sa kanya. Ako na yung bumibili. Pero usually talaga weekly siya talaga yung namimili pa. Kaya wala akong masabi sa asawa ko. Nagtatanong siya sa akin nagsasabi siya sa akin na sabihin ko sa kanya kapag meron akong kailangan. Pero ako talaga, guys, talaga ako, ugali ko na never akong umasa sa iba. Kaya hindi ako nagsasabi sa kanya. Kahit noong guys, aminin ko sa inyo, kahit nung mamatay ang tatay ko, never akong humingi sa asawa ko. As in, never. Pero tinulungan naman. Siya ang nagbigay. Siya ang nagkusang nagbigay. Pero never akong humingi. May naibigay man sa akin ng asawa ko. Yun ay dumiretso lang sa bank account ko. Pero hindi ko ginagalaw. Hindi ko talaga ginalaw. At saka ayoko talaga. Kasi ayokong dumating yung araw. Kasi hindi naman natin alam, guys, kung ano pwedeng mangyari. Diba? Sabihin na natin, makikita natin perfect yung marriage ng mag-asawa. Pero knock on wood, syempre hindi natin alam. Pero ayoko talaga nang umaasa sa iba. At kung ano mang mangyari, mamaya mag-away kami or kung gusto ko ibalik yung pera, hindi ibabalik ko. Kaya nandun na siya sa bank account ko, hindi ko ginagalaw. So yun, ang kwento ko ngayon. Pre-prepare ko lang yung aming breakfast. So ito yung bacon. Ayan o, hindi naman siya sunog, guys. Baka akala nyo sunog. Pinalutong ko lang siya kasi di ba ang bacon ang daming taba. Kaya gustong-gusto ko siya na lutong-luto para lusaw yung mantika. Saka mas masarap talaga sa bacon yung malutong, di ba? Tapos, mag-i-scrambled na tayo ng egg. So, ayan yung scrambled egg natin, guys. Ilagay na natin sa mainit na kawali na may mantika. Olive oil ang gamit namin na hindi butter. Kasi syempre, alam mo na si asawa, health conscious. Ako okay lang ako sa butter. Tapos, ang scrambled egg nila dito ay may halong gatas. Nahaluan ko na to ng gatas, guys, ha. So, ganyan ang scrambled egg nila dito.
Tapos igaganyan-ganyan mo lang. Diba sa atin ang scrambled egg, yung maraming halo, pwede mo lagyan ng kamatis, sibuyas, bawang. Dito ganito lang. Tapos kailangan hindi siya luto. Gusto ng asawa ko yung medyo malasado pa ng kaunti. Yung hindi siya talaga dry. So ayan, pwede na natin patayin yung apoy nito kasi nga mainit pa yung kawali. So maluluto pa yung egg. So ayan, okay na yan. Hindi na natin lulutuin masyado. Masusunog na yung ating kamatis. Ala, nasunog na nga. Daldal kasi ako ng daldal. Ayan. Toast na natin yung ating tinapay. Ayan. So ito na yung ating itlog. Tapos lalagyan na natin sa kawali. Ay, sa plato. Ganito lang kasimple ang ating mga pagkain dito. Yung mga simpleng pagkain na walang lasa. Babe, are you ready? Well, babe, there's going to be a protest tomorrow in your area What protest? against Palestine. Or Oh my goodness. What time? from midday, but it'll be early. From midday. So I have to be at work at 11 a.m. So I should be fine. Well, it'll probably be earlier than that. That's when their coverage is starting. They're going to meet in Queen Square, which is next to the casino there. Mark across that bridge, the Victoria Bridge, So I cannot. and So if I take the bus from the city, I don't think. you won't be able to get across on them. So it's better to walk then. But then I'll be. No. I think the best idea is to take a ferry. Ferry from. You know, you go across here and you've got to cross the river to get to the City Cat. So you just go across here, get the City Cat, and go up to South Bank and walk from there. But you're going to... But I have to leave early then. Even if I get an Uber, I don't think. I'll see what time. Yeah, Otherwise, the Uber will take a very long way. I'll see if I can find out what time the protest is due to start. See what Or I can walk from the Green Bridge, from here to the Green Bridge and to the Botanical Garden. Is that right? Botanical Garden and then cross. Yeah, but you're going to run into them. They're going to come across the they're going to come across the Victoria Bridge and then walk, then march to whatever that Aboriginal park's called, Musgrave Park, which is only just around the corner from your restaurant. Musgrave Park's about 2 blocks away. So Yeah. they'll probably march down Melbourne Street, which is, you know, the one that comes straight off the bridge. Okay. Well, I'll find a way. Just get an Uber. I'll figure it out. So, I'm waiting for the bread. Can you heat up my coffee? I Okay guys, ready na tayong lumabas. Gala-gala na tayo. Pupunta tayo sa city. Maghahanap tayo ng mga pwede kong bilhin na ilagay pa doon sa kahon para mas mapuno. Konti na lang naman, konting-konti. May bibilihin lang ako para sa nanay ko. So ayun, let's go. And that's our OOTD today. Pink na sapatos. At saka pink na long jump bag. Siyempre, kailangan color coordinated tayo, hindi ba? So, ayan. See you again soon. Pagkatapos ng lakad ko ay uwi ng bahay tapos magdi-dinner kami sa Thai restaurant ng asawa ko. Nagpa-book na siya. So, ayun. Paborito namin Thai restaurant. Mahilig kami sa Thai food. Anghang. Ayan. Yan ang aming paligid dito. So, ito yung complex namin. Diba? Ang aliwalas, tahimik, malayo sa
sa traffic, sa maingay na kalsada. Ganda ng araw ngayon, di ba? Tingnan nyo, oh, blue skies. Grabe. So kung naalala niyo yung una kong vlog, naglakad ako papunta ng city. Ngayon, maglalakad ulit tayo, guys. Tawid ulit tayo ng tulay. Kasi malapit lang talaga dito. Mga 15 minutes na lakad ko, nandun na ako sa city. Sanay naman akong maglakad kasi gustong-gusto ko talaga nang naglalakad. Yun yung form of exercise ko na rin. Guys, pakita lang sa inyo yung boat. Parang party boat siya. Punong-puno o siguro may event dyan. Siguro kasal or something. Tingnan nyo. Ang pangit lang nung Brisbane River, guys. Kung nakikita nyo, sobrang muddy niya o maputik. Tingnan nyo, kulay brown. Kasi po, parang ang nangyari daw yata dito noong unang nagkaroon ng flood, bumaha ng sangkatutak na putik. Eh yun, hindi na po siya natanggal. Kaya ganyan na siya, yung Brisbane River. Tingnan nyo, sobrang kulay brown. Malinis naman siya kung sa malinis. Wala namang mga lumulutang na mga basura. Yun nga lang, puro putik. So ayan, nandito tayo sa bridge. Mga yate, ayan, mga mayayaman. Diba? Ayan. First stop natin, Chemist Warehouse. May bibilihin ako sa loob. Pasok tayo. Kuha tayo ng trolley, guys. Ayan. Tayo ay maghahanap ng mabibili. Gusto kong bumili ng mga pabango. So, ito ang Chemist Warehouse dito. Tsaka sobrang mumura dito ng mga bilihin, guys. Grabe. As in, kadalasan half price. Bagsak presyo dito. Tinawag na lang warehouse. Kuha tayo nitong L. Gamit ko rin to dati. Maganda siya. Ay, mabango din to, oh. Kunin ko kaya to. Ay, cute nito, oh. Bilhin ko kaya to para sa pamangkin ko. Mura lang siya, oh. $24. Ay, cute. Hindi ko mahanap yung mga hinahanap ko. Naghanap ako ng mga lotion. Wait lang, mali tayo ng aisle. Okay, nahanap na natin. Ito yung nahanap natin. Punta tayo dito. Ayan guys, nagbayad na tayo sa counter. Pakita ko lang to. Ate Sandra o nanay, kapag nakita nyo to, pag na-receive nyo yung box, ito para kay nanay to. Kasi diba ang nanay may eczema. So, ayan, ito yata sabon yata to. Tapos, ito naman, lotion. So, para kay nanay to. Hindi na ako bumili ng mga makeup or anything, ha? Bahala na kayo. Bibili ako nito kasi ito talaga produkto to ng Australia. So, ito, papadala ako sa inyo ng konti nito, nanay, ha? Basahin nyo na lang, pwede siya sa mga, yung mga cuts, sugats, or paso, yung mga ganyan. Tapos, mga dry lips, dry skin. Yan. Pwede yan. Sales sa Skechers. Pasok tayo, tingin tayo ng sapatos. Tingnan natin kung magkano. Mahal pa rin. Ayoko. Ginagaya nila ang Adidas, ha. Tama, may pagka-Adidas na original yung style niya, guys. So, diba? Ganyan talaga ang labanan dito. Puro gayahan lang. Ay, gusto ko tong bright pink. Ang ganda, guys. Gusto ko pumasok ng Uniqlo kasi wala naman akong bibilhin dyan. Kaya, pass muna tayo dyan. Next stop, JB Hi-Fi. May bibilihin akong milk jug. Barista milk jug. Ewan ko ba kung bakit dito. Nakita ko kasi sa website. Naghahanap ako. Meron daw dito. Titingnan natin. Galing na tayo dito last time. Whereas, yeah, all these are just going to be kettles, I guess. But Yeah. yeah, that Breville one, if you did want to grab that, unfortunately, that is just going to be an online only. Only for delivery, yes. Yeah. Alright, that's So, fine. but like potentially they might have them at like Harvey Norman. There's a homemaker. Oh, yes, There's a yes. Harvey Norman down at the homemaker in Yes. the valley. So Yeah, just down I know that Bedford one. Street. Yeah, I've been there. They might have it there. Okay. But that's the only other option I think for close to the city. That's alright. Thanks for checking though. I Sorry appreciate it about that. very much. Yes, no worries. I'll find it. Thanks. Okay, wala daw sila nung milk jug dito. Online lang daw yun. So, punta tayo sa ibang venue. Punta ako ng Big W kaya sa David Jones sa taas. Tingnan ko.
Kita nyo dun sa likod ko guys, mayroong restaurant and bar dun sa gitna ng shopping center or shopping mall, di ba? Ganda, nakakatawa. Yan lang, ganda. Pasok tayo ng Queens Plaza sa David Jones. Tingnan natin sa taas kasi may marang coffee machine sila doon sa taas. So tingnan natin kung may barista milk jugs sila doon na medyo mura. Yan, dito ulit tayo. Galing na tayo dito dati. Pasok ulit tayo. Diyos ko, huwag tayong makabasag dito ha at baka tayo makapagbayad. Diyos ko po, mga babasagin dito. Ayun yata guys, ito yung mga hinahanap natin. Ayan, nahanap ko na meron sila dito. Kaya lang, tingnan natin ang mga presyo kasi mukhang mga mahal ang mga nandito. Parang ganito yung hinahanap ko kaso mas gusto ko yung mas mahaba yung nostrils. Yung, masyadong mababaw. Ito, medyo okay pa to kasi mas mahaba yung nostrils niya. Tingnan niyo yung difference. Diba, mas mababaw. Tingnan nyo, yung tuka niya mas mahaba. Kaso ang mahal. $32, $33. Oh my goodness. Ito naman, 30. Ito yung may perfect na tuka or nostrils. Tingnan nyo, oh. Yan yung hinahanap ko. Perfection. Kaso tingnan nyo naman ang presyo, guys. $60, 55. Kasi $54.95 siya. Kakaloka. Mahal-mahal naman yan. Kunin ko na kaya to para meron na akong magamit sa bahay. Kaya lang yung nakita ko kanina sa JB Hi-Fi. Ano lang siya guys? $16 o $17. Halos kalahati ng presyo, di ba? Dapat dun tayo sa nakakamura. Punta muna ako ng Big W. Hanap ako dun. Ay, grabe. Ang mahal pala nito. $129. Ito yung pang-press ng coffee guys. Yung bago mo siya ipapress mo siya. Na-enjoy ko kasi ngayon ang pagbabarista, pagla-latte art. Gusto ko pang ma-master, kaya gusto kong bumili nito. Usually, sa hospitality supplies ako bumibili, kaso walang malapit dito sa bahay o sa amin. Medyo malayo. Nagsarado na yung hospitality supplies warehouse na malapit sa amin. As in, kakasarado lang niya last month. Nakakainis, di ba? Kung kailan ko kailangan. Pasok tayo ng Chanel. Chos! Kala mo naman may budget. Nakakaloka. Hanggang pangarap ka na lang, Chanel. Hanggang panaginip ka na lang. At siguro kahit may pera ako, parang hindi ako bibili niyan. Ewan ko ba? Mas akin na ako doon sa mga mumurahin. Ano na, mahal na sa akin yung mga coach. Yan. Okay na ako doon. Happy na ako. Next stop, Big W. Guys, hanap tayo dito. Mahanap natin dito yung hinahanap ko. Mga tasa nandito. So, malamang malapit na dito ang milk jug na hinahanap natin. Sana andito siya. At sana meron sila dito. May ganito kaming milk frother sa bahay, kaya lang hindi ganyan yung kailangan ko. Never nga namin nagamit yun kasi hindi siya talaga pang barista. Magtanong tayo guys dito sa information kung meron silang barista milk jug. Baka meron silang stock, hindi lang naka-display. So magtatanong tayo, ang kaso walang tao dun sa counter. So intayin natin. Hi, I just want to ask whether you have any barista milk jug. Thank you. I think I saw one on the website, but I'm just not sure because I don't find it on display. What was it called again? Barista milk jug. Ayan, wala din sila dito guys. Puro online lang daw. Ang kaso naman, order ako online tapos yung cost lang ng item is $17, $18. Di magbabayad pa ako ng delivery fee nun. Di lugi rin ako. Ano yun? Kasi di ba pag delivery, mayroong minimum spend para makakuha ka ng free delivery. So, lugi rin ako nun. Ang nirecommend niya sa akin is pumunta ako ng Target kasi baka daw meron. Ang kaso babalik na naman ako dun sa kabilang dulo. Bakit ba naman kasi hindi ko naisip kanina? Ayan, we made it to Target. Andito na tayo, pasok tayo. Diyos ko, pagod na ako kalalakad guys, grabe. Ewan ko may energy pa ako mamaya. Hanapin natin. Hindi ko alam kung nasaan ang kitchenwares.
Mukha namang nasa tama tayong destinasyon kasi mga nandito ang mga kitchenwares eh. So malamang andito ang hinahanap natin. Ang mahirap lang sa lugar na to, wala kang mapagtanungan kasi walang mga staff na naglalakad dito sa loob. Grabe talagang self-service. Mukhang andito yung kailangan natin pero hindi ito yung hinahanap natin. Pero warming jug lang siya. Cute naman itong mga to guys. O tingnan nyo, ang liit lang. O tingnan yung kamay ko. Halos kasing laki lang. $8. O hayan, wala rin dito yung hinahanap natin. Alis na tayo, balik na tayo ng Woolworths. Punta ako ng Woolworths kasi may bibilihin pa akong avocado at saka gatas pala yung pinabibili na. Pero doon na lang sa tapat ng bahay ko bibilihin yung gatas. Kasi gusto ko na talagang ang milk frother. Milk jug. Tama, milk frother. Kasi excited na akong gamitin yung bago naming coffee machine. Ayan Starbucks. May Starbucks din dito syempre. Kaya lang mas masarap pa rin ang Australian coffee. O ayan! Kahit guys tanungin nyo mga Australian dito, sasabihin nila mas masarap pa rin ang Australian coffee kasi ayaw nila nung may mga halo-halo mga cream. Next and last stop is Woolworths or ang tawag nila dito ay Woolies. So ito yung isa sa mga supermarkets dito sa Australia. Parang ang may-ari yata nito ay, or itong kampanya nito ay from Africa yata. Correct me if I'm wrong kung may mga nanonood man ditong Australians. Avocado lang naman ang bibilhin natin dahil avocado is life. Hindi kami nawawala ng avocado sa bahay. Okay, ang sabi ng asawa ko, ang technique daw dito pagpili ng avocado is ipipress mo yung dulo ng avocado. Wag daw sa katawan kasi magbu-bruises o magpapasa-pasa ang avocado. So, dapat daw dito. Kasi dati yung asawa ko may avocado plantation siya. O avocado farm. Yun. Many years ago. Kaya expert siya pagdating sa avocado. Kuha tayo ng mga 4 siguro. Okay, andito na tayo sa building apartment. Papasok na tayo ng bahay. Tingnan natin kung anong ginagawa ng asawa ko. Kasi meron daw siyang tatapusin na filing sa tax. So, tingnan natin kung nagawa niya. Baka mamaya tulog na naman yun. Hi, babe! I'm home. What are you doing? You're cleaning. Wow! Proud of you. O, ayan. Nakauwi na tayo. Ito na yung mga pinamili natin. Gatas. Tapos, pupunuin na natin yung ating kahon. Yun, ang ating trabaho ngayon. Punong-puno na siya. Hindi ko alam kung meron pang space.
few moments later. Diyan kami magdi-dinner tonight. Ayan. Cheers. Yay! Ito na ang aming pagkain. Red curry with crispy barramundi. At kanin. Kanin is live. Yay! Can you do it for me? Well, put your rice on. Well, that's how we do it in the Philippines. Kanin! I need to learn how to cook a curry, babe, so that I can do it next time. Well, I mean, we always eat the same thing at home, so I think I need to experiment and broaden my You do. You need my to broaden yours. yes, I need to broaden my recipes, my how to say, my menu. Kain na tayo. Let's eat. Pad Thai. Kailangan kong matutong magluto niyan. Kinakain ni Mari yung kanin na may noodle. Tingnan nyo. Diba para na rin siyang Pinoy? Anyari, ayan na, ubos lahat. Busog. Busog. Ayan. Tapos na kaming kumain. Magbabayad na kami. Ayan. Hello po. Andito na kami sa bahay. Nakabalik na kami galing ng aming dinner. Kumain kami sa Thai restaurant. So, salamat sa panonood. At kita-kita po ulit tayo lahat next time. Paalam.